Epilogo. Darius Pogue. How's Monica? Tanong ko sa doktora nang lumabas ito. She's gonna be okay? Saad ni Mama. At hinaplos ang braso ko, ang buong atensyon ko ay nasa doktora. But how's Monica? Does she need anything? Anything that can help her? Sunod-sunod niyang tanong. My, that's enough. Ikaw na ang nagsabi kay Darius na magiging maayos ang asawa niya. Pagpapakalma naman ni Papa, at nilayo na ang asawa kung nasaan kami. Hindi ako makahakbang papasok sa loob ng kwarto, kung nasaan si Monica. I can't do it. Sige na, iho, kailangan ka ng asawa mo, wika ni Esmeralda. Lumunok ako, magkahawak ang mga kamay, habang nakatukod ang mga braso sa tuhod. Oo nga, Darius. Hala, sige, nagal labor na ang asawa mo. Kapag marunong gumawa ng bata, ay hindi dapat namumutla ng ganito. Wika ni Victoria, ang sarili naming mayordoma sa mansyon ng mga Escudero. She's been there since I couldn't remember. I glared at Victoria, pero tumawa lamang ang mga matatanda na naroon. Great! Now, our marriage life can be talked like this, ha? Hindi ko kayang pumasok, kahit na gusto ko mang tumuloy roon, at samahan si Monica. I might pass out on the floor. Iniisip ko pa lang ang nangyayari sa kanya ngayon ay nanlalamig na ako. Papasok na ulit ang doktora. Nurses came inside. Narinig ko pa si Monica mula sa loob, lalong nagpahalo sa panlalamig ko. Oh, my poor hiha, sambit ni Mama na kinakabahan. Mataas ang pain tolerance ng senyorita, sabi ni Alda, pero napapangiwi rin sila, dahil sa naririnig na hinahapong sigaw. How am I supposed to be okay, kung ganoon ang mga komentong naririnig ko? And when I could hear her, Nurse, are you sure she's alright? Mariin kong tanong, nang halos pigilan ang kung sinong pumasok doon. Ganito talaga ang panganganak, Darius. Kumalma ka, at baka mauna ka pang bumagsak kaysa asawa mo, sabi ni Victoria. Ito lang pala ang makakapagpawala sa katinuan ko. Darius, iho, naaalala mo pa ba si Monica? Tanong ni Mama isang mainit na tanghali. Papaalis sila patungong Maynila, para sa trabaho. Hindi na rin naman bago iyon, dahil madalas wala ang dalawa, at kung saan-saan pumupunta, leaving everything to me. Sino, Mama? Tanong ko, hindi masyadong interesado. Nasa entrada siya ng bahay, habang kinukuha ko ang kabayo mula sa kwadra. Wearing only my faded jeans and combat boots. Monica. Ang anak ni na Katerina at Agaton, Mama pointed out, the kid. Sinuot ko ang itim na gloves sa kamay. Tumanggaw-tango naman si Mama. Well, she's 18 now, but yeah, ang batang iyon nga. Ano ang kinalaman ko? Nagsalubong ang mga kilay ko. If my mother's going frantic again, about her possible future daughter-in-law, I swear I'm gonna scold her. This is not what you think, okay? Paliwanag ni Mama. Hinahanap siya ng tunay niyang ama, si Gabriel Moretti. Kaya ipapadala siya rito ni Agaton. She's about to graduate senior high school, at dito siya mamamalagi sa El Amadeo. Alam mo naman na malaki ang tiwala ni Agaton sa lugar na ito. Hindi ako sumagot. Matagal nang alam ng mga magulang ko ang sekreto na iyon, at minsan ko nang narinig, but again, I don't have any interest. What I mean is that, tutal ikaw ang may iwan dito, dahil bibihira na lamang nandito sina Shiloh at Caleb, can you please help us in taking care of Monica? Hindi natin alam kung kailan nga ba siya tuluyang mahahanap ni Gabriel. We need to help them, sabi ni Mama. Iyon ang dahilan, kung bakit pupunta kami ng papa mo sa Maynila. Kakausapin namin si Agaton. We're worried. Alam mo naman, 3 taon nang wala si Katerina. Her mother died. Oh, yeah, right after she confessed to me. Ang mga bata talaga ngayon, masyadong mabilis ang bugzo ng damdamin. They go frantic with the littlest thing. Napailing-iling ako. Help us, anak, okay. Medyo matigas ang ulo ng bata na iyon. Oh, gosh, sa telepono pa lamang noong nangumusta ang papa mo kay Tito Agaton mo, ay narinig ko. Nagbibilyar pala ang anak niya, at kung sino-sino raw ang nagiging boyfriend. She's jumping from one boyfriend to another, that's kids.
She must be rebelling. Maybe her coping mechanism sa pagkawala ng kanyang mama, naiiling pang dagdag nito. Hayaan ninyo. It's her life. Sabi ko, walang pakialam at kinuha na ang kabayo, para dalhin sa labas. Do you ask the favor? Anak, alright. Paalala pa ni mama. Bakit ko gagawin iyon? Hindi ko naman kapatid iyon. Alam mo ba, iyan. Yung kaklase ko noong nakaraang taon, may nag-confess na mas bata sa kanya. Umasa ang gunggong. Anong ending? Matunog nang umisi si Aldrin, ang pinakabata sa mga tauhan dito sa Tullier. Naabutan ko silang nagkukwentuhan tungkol sa kung ano. Nagmahalan silang dalawa, si Uvan na nag-aayos ng gulong ng isang sasakyan. Sumungaw si Aldrin mula sa kinaroroonan, sa ilalim ng sasakyang inaayos. Hindi na siya gusto noong babae. Naka-move on na raw agad at nagbago na ang isip. Nakahanap na ng iba, at iyon ang ginawang boyfriend. At sinabayan iyon ng malakas na halakhak. Tumikim ako ng makarating. Kaya naman napatigil sila. Oy, Kuya Darius. Nandyan ka na pala. Si Aldrin nang makita ako. Oras ng trabaho. Hindi ko maiwasan na magsalubong ang mga kilay. Are they talking about his classmates or? Ganoon talaga ang mga bata, hindi ba, Darius? Ganyan na ganyan ang nangyari kay Sylvian, di ba nga? Napag-tripan ng mas bata. Siya pa ang na-trauma. Hanggang ngayon ay nag-aamok pa rin. Napailing-iling si Drix. Hindi na ako sumagot. Dahil sa binalita ni Mama, tungkol sa mga pinagkakaabalahan ng anak ni Don Agaton, ako na ang gumawa ng paraan. I had a contact with some of the billiard halls in Manila. I had her banned from going there, at para ako na nga ang nakonsimisyon, nang malamang araw-araw pala siya sa mga iyon halos walang mintis. Does she cut her classes to go these places? Monica Pimentel, you had her as a customer. Tanong ko sa tawag sa panglimang billiard hall. I know it's a bit illegal. Ang hindi ko alam, bakit ko ito ginagawa. To help them, like what Mama said. Yes, sir. Regular po namin ito, pati ang mga kaibigan. Bakit ho? May galak na sagot nito. Napangisi ako. Put her in your band list. I'm gonna pay for it. At tiningnan na ang sekretarya, para ipadala na ang pera. Tumango naman ito. Wala rin namang tumatanggi sa halagang binigay ko. Kumusta ang dulo ng plantation? Tanong ko sa kasama, habang sakay ng stallion. Aside from racing cars, horses are on the list of my not-too-extreme hobbies. Sa tirek na araw, pinagmasdan ko ang malawak na corn plantation. Sakop nito ang malaking bahagi ng lupaing pag-aari ng mga Escudero. Aside from this plantation, we also have other crops. Kalat iyon sa mga probinsya ng Luzon, particularly in North. Nagkaroon ng maliit na sunog sa dulong bahagi. Tinitingnan pa namin, boss. Mukhang hindi naman sinadya. Baka may nagtapon lang ng sigarilyo. Madalas dinaraanan ng mga estudyante ang bahaging iyon. Lalo na yung mga rebeldeng bata, at nagkakating. Nilinggan ko ang dulo na sinabi. Halos hindi na matano. Make sure of it and report to me, utos ko. Tumango ang tauhan ni Papa. Magsasalita pa sana ako, nang matigilan kaming pareho, dahil sa nakikitang tumatakbong lalaki na papasok sa loob ng taniman. Pupuntahan ko, boss. Ako na, saad ko, at pinigilan ito. Tumango ito, at tinanaw rin ang lalaking tila tumatakas. Without losing sight of them, bumaba ako sa ibabaw ng stallion. Sumunod na rin ang tauhan ni Papa. Boss, trespassing yata, puna nito, dahil nakapasok na sa loob ng private property ang lalaki. Hula ko'y hindi iyon taga rito sa gawing ito, dahil naliligaw pa besides, I know almost everyone here. Kasunod nito ay mayroong babae. I couldn't help but stop a bit. Ay, boss, away yata iyan. Babulong-bulong na sabi ng tauhan. My eyes narrowed. Natigilan ako, noong makita ang ayos ng babae. Basang-basa at tumutulo pa ang buhok dahil sa tubig. Hula ko'y galing ito sa bates, you asshole. Pervert, madapa ka sana. Matamaan ng kidlat. Sigaw ng babae. Halos hindi na kami napansin, dahil abala sa paghabol. Dahil siya ang naabutan, bago pa ito makalagpas sa karatula ng trespassing, hinuli ko na ito. Nagpumiglas agad, at halos nag-uusok ang tainga sa sobrang galit.
It was a wrong move. Basa ito. She's dripping wet. Damaykit sa braso ko ang pagkabasa niya. At lalong damaykit iyon sa kanyang katawan. Bitawan mo ako. Hahabulin ko iyon. Trespassing ka, miss, sabi ko dahilan para mapatigil ito. And when our eyes met, halos manliit ang mga mata ko sa kanya. I couldn't help but stare at this woman. At natanto kung bakit pamilyar ito, habang kanina ko pa napagmasdan. I knew it. Walang iba kundi ang anak ni Doña Caterina at Don Agaton. Siya lang ito at walang iba. Darius, Darius, she whispered. Gulat at parang nakakita ng multo. Natulak niya ang kamay ko. Nakita ko ang panlalamig niya, as if she was reminded of her most haunting nightmare. Monica, her name slipped out of my tongue. Ito ba talaga iyon? Bakit parang, did she grow up that quick? Anong nangyayari? Sino iyon? Halos hindi siya makapagsalita. I couldn't help but to remember all her whims back then. Iyon ba ang dahilan kaya ilag siya? Kailangan kong makausap ang Don Esmeralda. Nariyan ba? Tanong ko nang makarating kami sa mansyon ng mga Pimentel nang hinatid ko si Monica. Totoo nga ang balita. Matigas ang ulo ng babaeng ito. Wala ang Don. Sa susunod na araw pa iyon darating. Nauna lamang ang senyorita, sagot ni Alda. Napabuntong hininga ako, at tumango. Binalingan ko si Monica, na binalot ang sarili sa tuwalya. Sumulyap siya sa akin, pero agad ding nag-iwas. Lumunok siya at parang galit. I'll go to my room now, sabi ni Monica, at nagmarcha na papasok. Senyorita, Monica, let her, Alda, saad ko at sinundan ito ng tingin, na nagkukumahog papasok sa loob ng bahay, as if I'm a disease. Anong nangyari sa senyorita? Nagtatakang tanong ni Alda. Huwag ninyong payagang pumunta sa batis. I'll take care of it. Ako na ang kakausap kay Don Agaton, sabi ko kay Alda, na bagamat nagtataka at nag-alala ay tumango na lang. Bago tuluyang umalis, napatingin ako sa bintana, nang matano roon si Monica. She was looking through the window, at nagulat na naman nang makita ang tingin ko. Nag-isang linya ang mga lobby niya, at pabalang na senarya ang kurtina. She hates me, ha? Nasaroon sa may arko. Teka lang, miss, aingay mula sa kada rating lang na sasakyan sa Tollier. Pag-angat ko ng tingin, dumating sina Drix. Ano iyon? Nasaroon ng kotse. Sinama na muna namin, sabi ni Drix. Pinagpag ko ang mga kamay at lumabas. Ano raw ang nasira sa sasakyan? Bago ko pa mapagtanto kung sino ang babaeng kasama nila, nahuli ko na ang tingin nito. Her jaw dropped again when she saw me. Palagi bang ganito kapag nakikita niya ako? Palaging nagugulat at parang tatakbo palayo. Suot ang isang formal na damit, mataas na heels, at matingkad ang kulay ng mga lobby. She looked so different, at hindi ko alam kung ikakatuwa ko iyon. Nag-iwas siya ng tingin, matapos bumagsak ang mga mata sa katawan ko. Sumanghap siya at parang inapuyan ang mga pisngi. Hindi ko mapigilan na mapailang na lamang na flat ang gulong ng sasakyan niya sa may arko, sabi ni Ivan. Napatikhim ako. Nang balikan ng tingin si Monica. Nagpaypay siya ng sarili. Kahit hindi na kayo mag-abala. I can wait, agap niya. Is Mama sure this is the Monica? Parang ibang-iba. Hindi yata siya. Kahit pananalita ay nag-iba rin. Don't you dare say that, Darius. Hindi na ako bata. I am not that Monica, that you once knew anymore, matigas niyang sinabi. Escudero, I really hate you. Puno ng gigil niyang sambit nang bumaba sa sasakyan ko. Oh, what a nice girl. Hinatid ko na siya at galit pa. Ayaw niya nga palang tinatawag ng ganoon. At bakit ko pinipilit na tawagin niya akong kuya? As if she ever called me that. It has always been Darius. At kung kausapin niya ako, para bang sabay lang kaming pinanganak. Bakit parang napapadalas ang punta ng senyorita dito? Tanong ni Mang Ador, nang minsang maabyutan si Monica na papunta rito sa rancho. Napatingin ako sa dumating na sasakyan. Her familiar car. Tumigil iyon, at halos lumipad ang lupa dahil sa kanyang mabilis na paghinto. Oo nga, Darius. Napapansin naming madalas kang banibisita ng yunakahihan ni Don Agaton.
Tanong ng isa pa. Nagpapatulong, sagot ko habang pinapaliguan ang isa sa mga kabayo. Saan, kuya? Tanong ni Aldrin, at nag-angat-angat ng kilay ng inakbayan ako. Abay loko, saway ni Mang Ador, at binatukan ang anak. Aray, tay naman, parang di nagbinata, napapangusong sabi ni Aldrin. Napako ang tingin ko kay Monica, nang bumaba ito sa sasakyan, dala-dala ang mga papel. Ngumiti siya at agad kumaway. I couldn't help but shake my head. It became a routine for her. Palaging pumupunta sa rancho. Hindi naman iyon abala sa akin, dahil kaya ko namang gawin ang mga kailangan kong gawin. Darius, tawag ni Monica, habang nasa hamba ng daanan ng kamalig, may kaibigan ako. Nagkagusto ulit sa akala niya hindi niya nagusto, ano kayang pwede niyang gawin? Tanong ni Monica. Napaangat ang mga kilay ko, at napahinto sa pagsalansan ng palay. Kaibigan, tanong ko, sino? Winagaway ni Monica ang kamay sa ere. Naglakad siya papasok, at naupo sa ibabaw ng mesa. Pinagdikit niya ang mga hita, at pinatong ang magkasalikop na mga kamay roon. Basta, kaibigan ko, ano nga ang gagawin? Napailing-iling ako, nakikita ang tinatago niyang pamumulan ng pisngi. Hindi ko matukoy kung sadya ba ito o ano. Sino raw ba ang nagustuhan? Tanong ko, kapitbahay niya raw, hindi ko nga alam doon. Marami pa namang iba riyan. Bumalik pa sa nakaraan. Tanga, di ba? Humajijek siya at ngumisi. Tumalikod na lang ako, bago niya pa mabasa ang reaksyon ko. This silly woman. Take me away from her. Tumikim ako, at nilingan siya ulit. Kung gusto niya naman, bakit hindi? Monica shrugged her shoulders. Paano kung hindi naman siya gusto niyon? Di ba? It will be a waste of time. Sinabi bang hindi siya gusto? Nakalabi kong tanong. Kumurap siya at tumanggaw-tango. Namula ang kanyang pisngi nang maisip iyon. Oo nga, no. Sige, ipapatanong ko muna, para masagot mo ng maayos ang dapat niyang gawin. Tumango na lang ako, kahit alam ko namang wala siyang tinutukoy. Pinigil ko na lamang ang ngiti. Darius, ano ang gusto mong mangyari? You're doomed. Tell me you can't love me, Darius. Maybe then I'll stop. She whispered, with eyes sparkling. Monica must have the most beautiful face I've seen, and the most expressive eyes in the whole of town. At, Darius, kailan mo pa nakita si Monica ng ganyan? I don't know. Dahil ba iyon sa halos araw-araw niyang pangungulit? Was it when she kissed me inside that car? O noong nilayuan niya ako? When she ghosted me? Pagtapos sabihin ang nararamdaman niya sakin. Hindi ba't yun nakahiha ka ni Agaton Pimentel? Iyong may-ari ng hotel chain na businessman. Sabi ng isa sa mga racers, nang minsan kong nakasama si Monica sa Batangas. Napabilang ako sa kanila. Tumuon agad ang tingin nilang lahat kay Monica, habang nasa racing track kami, at kakatapos lamang ng laban, kung saan parehas kaming nakakuha ng panalo ni Cadence, my current teammate. Ano nga yung pangalan mo? Monica. Right. Am I not familiar to you? Nakalaro kita sa bilyaran sa Manila. She's a pro in billiard. Magaling tumira iyan, dagdag pa ng lalaking nagsalita. Ngumisi-ngisi si Neil sa sinabi ng kasama. Kumunot agad ang noo ko, at umalis sa pagkakasandal sa race car, pero pinigilan ako ni Cadence at umiling. If we engage in fight, maaari kaming masuspend. Laro tayo. Mukhang magaling ka, Umangat-angat ang mga kilay nito, at tumingin sa kabuuan ni Monica. Hindi ko napigilan, lalo na nang makitang hindi na komportable si Monica, sa pakikipag-usap ng mga ito sa kanya. Nasuntok ko na ang lalaking iyon, bago ko pa napigilan. Nasangkot na kami sa gulo, nag-init ang ulo ko sa gagong iyon. I'm not done with that bastard, mariing sabi ko. Was he one of your boyfriends? Umiling siya. Doon ako natigilan, nang mapansin ang luha sa mga mata ni Monica. She looked a bit scared, at hindi mahagilap, kung paano ipapaliwanag ang sarili. But the hell would I need her explanation? Mas gusto ko pang balikan ang mga gagong iyon. Pare-parehas sila. I'm not gonna let this pass. Darius, hindi ganoon iyon. Oo, marami akong nakakalaro doon, but it's not like that, they're not my boys.
At hindi ko iyon naging boyfriend, he's not even familiar to me. Huminga ako ng malalim. Darius, ano nga kung naging boyfriend niya iyon? Nagseselos ba ako? Why would I? Monica isn't even mine. She's not my girlfriend. O kahit nililigawan. Napayuko ako, at pinaikit ang mga mata. This is frustrating. Binalot ko ng gasa ang kamao, noong makarating kami sa hotel na pinananatilihan. Napasunod ang tingin ko kay Monica, nang maghanap siya ng pang-cold compress. Sinundan ko siya ng tingin, pilit inaagapan sa sarili ang nakakabaliw na pakiramdam. In more than 2 decades of existing, ngayon ko pa ito mararamdaman. I've had past girlfriends, yes. Some flings. Pero ito, hindi ko pa naramdaman kahit kailan. It doesn't feel temporary, it felt something else. Na-question ko ang nakaraan. If I was ever truly home. Matagal na akong may hinahanap, hindi ko alam kung ano, at lalong hindi ko alam na sino, pala dapat ang tanong doon. Am I falling? Who knows dili ka, Darius. She's years younger. She's almost your sister, hindi pwede. Hindi dapat. Who's your last boyfriend? Tanong kong halos hindi na malayan. Napaangat ang tingin ni Monica. I raised my brow, pinapanindigan ang lumabas na tanong. My schoolmate, really, sambit ko. You two kissed. Nagulat si Monica sa tanong ko. Nagsalubong ng kaunti ang perpektong hugis ng mga kilay. Natural na namumula ang mga pisngi. Kumurap siya at alanganin ang mga mata na sumagot-sagutin mo ako, Monica. Maybe once. I'm not the first kiss, ha? Ang sabi ni Kemi, ay tumawag daw siya sa iyo. Hindi mo raw nasagot. Tanong ni Mama, noong nagpang-abot kami sa bahay galing na naman sila sa out-of-town business trips. Hindi ako sumagot, at ang atensyon ay nasa monitor ng laptop, pumipili sa mga binigay ng sekretarya ko. I didn't like anything, Darius. Are you listening? Tanong ni Mama. What are you even doing there? Hindi ka nakikinig. I'm talking about Kemi Hermosa. Pardon, Mama. Wala na sana akong balak na sagutin ang tanong niya, kung ano ang ginagawa ko, kundi lang dumaan si Victoria sa likuran ko, at nakita ang nasa laptop. Sino ang bibigyan ng kwintas, tanong ni Victoria, at nilapag ang pag-ayman sa mesa. Tuldok. Kwintas. Tak ang tanong ni Mama at umangat ang kanyang kilay. Tuldok. Nagtipa na lamang ako ng huling mensahe para sa sekretarya. Hinayaan ang dalawa. Gusto kong pagdating ng Maynila, ay ayos na iyon. So I can give it exactly on Monica's birthday. Balak kong ipadala na lamang iyon, kung hindi man ako aabot sa birthday niya. Just make it independent, noted, sir. Isabay muna si Kemi patungong Maynila. Marami naman kayo. She's asking me a favor para hindi na rin siya mag-isa pa. She said she has a work to do in Manila, sabi ni Mama. Iyon nga ang nangyari, Kemi went with me in Manila. Sa unang gabi, tumuloy siya sa isang hotel. I have a place in Manila. Doon ako nanatili. Hindi ko alam na pupuntahan ako ni Kemi sa gitna ng gabi, at nagkataong masama ang panahon. Pag-aari ko naman ang buong palapag. Some were occupied, some were not. Since I'm not always in Manila. Kung minsan, ginagamit ng mga pinsan ko, kapag nandito sila sa Maynila. I don't have any expected visitor. Kaya naman nang mayroong dumating, tumawag sa alan ang reception. Hindi ko alam ang kailangan ni Kemi. Lasing daw ito sa baba, at nagpupumilit. They had to call me. Kaya noong bumaba ako, naabutan ko siyang basang-basa. Darius, tawag niya. Nagbulungan ang mga babaeng staff, probably because of what Kemi's trying to do. Nagsalubong ang mga kilay ko, nang maabyutan ang nangyayari sa baba. What do you need, Miss Hermosa? Tanong ko. Totoo bang may relasyon kayo ni Monica? Tanong niyang tumulo ang luha. Hindi pa ako nakakasagot, natulak niya na ako. She started throwing at the lobby. I was completely torn between throwing her out, o patuluyin sa loob dahil nanginginig sa lamig. Do you like her? Darius, ako dapat ang pakasalan mo. Baka nakakalimutan mo, your parents are setting us up. Bakit nagbabago ang isip mo? Sunod-sunod siyang nagtanong. Nakakaabala na sa mga tao sa lobby. Napilitan na akong alisin siya roon.
Hindi nagbago ang isip ko, dahil hindi ko naman iniisip yan, Kemi stop forcing it. Are you in love with Monica? Kaya mo nasasabi yan? Tanong niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas na sabihin ang mga yun. What did mama feed this woman for her to be like this? Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo, Kemi. Umuwi ka na. Lalong bumuhos ang luha niya. Lasing na lasing din ito. Nagbubulungan ang mga nakakasalubong namin, dahil sa kanyang pag-iyak, pagtapos ay titingin ng masama sakin. She's just a kid, Darius. Anong kayang ibigay sa'yo ng batang iyon? Sigaw niya. Stop speaking ill of Monica, malamig kung saad. Sasabihin ko ito kay Doña Michelle, kay Tito Dante, at kay Don Agaton, kapag nakausap ko siya. Galit niyang sinabi. I've met her through her father, at ang tiyuhin niya na si Isidro Hermosa, ay isa sa mga kasosyo ng mga Escudero. They were the ones who set us up, starting from one dinner. Hanggang sa pati si Mama, nadadala na sa ideya. She was a good friend at the start. Good colleague. Kung hindi lang namin agad napagtanto ni Papa, ang nangyayaring looban sa kumpanya, na kagagawa ng mga Hermosa. Mula sa paunti-unti, palaki ng palaki ang ninanakaw nila. Tell them, you'd surely do me a favor, hamon ko. Hindi ako papayag. Marahas niyang sinabi, hindi ako papayag na. Tatalunan lang ako ng isang bata. She's not a kid. Saad ko. Treat her with respect, Kemi, and do not speak like that about her. No, hindi habang nabubuhay ako, Darius. You're mine, at tayong dalawa ang magpapakasal. Don't forget that. Huling sabi niya, kinailangan pa namin ni Papa ng matibay na ebidensya, para sa ginawa ng mga Hermosa. We were planning to expose them, at the supposed engagement party. Lahat iyon, habang hindi alam ni Papa, ang mayroon sa amin ni Monica, kaya nang mapagtanto ang nangyari sa aming dalawa, hindi maiwasan ni Papa na madismaya. Alam ko na mali ang pagkakataon. Alam kong hindi tamang tingnan ng panahong iyon, pero sa isang mahalagang rason, it felt alright. I know I'm at fault. Because I didn't explain. Because I didn't tell them earlier. At dahil hinayaan ko na umabot sa ganoon. Alam ko na galit sa akin si Monica. Marami akong nabalitaan, tungkol sa kanya sa sunod-sunod na araw. She has been drinking and all. Sinagot ang manliligaw niyang si Gideon, iyong lalaking kasayaw niya noong birthday niya. Sinubukan kong suyuan siya, pero hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Kemi sa kanya, para maging ganoon kat hindi ang galit niya. And no matter what I tried to say, hindi niya ako pinakikinggan. Nakikita niya pa lamang ako, tumatakbo na siya palayo. Natatanaw niya pa lang ako, pinapabatid na ng mga tingin niya, na hinding-hindi niya ako kakausapin at haharapin. Yet I waited patiently. There's no way na makakapayag akong hindi kami magkaayos. Ano ang sinabi mo kay Monica? Mariin kong tanong kay Kemi. Ngumiti siya skin. Why? Ang bilis ng balita, ha? Lalong lumapad ang inosenteng ngiti, Kemi. What did you say to her? Ha, marahaslong tanong. At ano ang pinakalat mo? That she's gonna be a future mistress. May future sa pagiging kabit, at mga agaw. Hindi pa tayo kinakasal, pero lumilinta na siya sa iyo. Bagay lang liyan sa batang yun, Darius. Hindi mo alam ang sinasabi mo, matigas kung saan. She was scared, for a moment, pero mas lamang ang galit sa mga mata. We're not married, Kemi. Hindi tayo mag-asawa, kaya ano ang karapatan mong manggialam sa buhay ko? Tinanong ko siya, magiging mag-asawa rin, shut up. Kung may pakakasalan ako, that's only Monica. Hindi mangyayari ang gusto mo. Bago pa ako may masabing higit doon, I had her removed from my side. Gumawa ako ng paraan, para makuha ang number ni Monica. She blocked me in everything, kaya kinailangan ko pa ng bagong numero, para makausap siya. Nasa labas ako ng hotel, noong magpadala ng mensahe. Kasama niya si Gideon na nagtungo rito sa Maynila, ha? Nasa labas ako. Mag-usap tayo. Maghihintay ako, naghintay ako ng reply ni Monica. I clenched my jaw when I saw it. Umuwi ka na, Gideon. Umuwi. Magkasama silang dalawa sa loob. Sinama niya na iyon sa dinner, at sinama niya rin sa loob.
This is not Gideon. This is Darius, Monica. Ilang minuto bago siya nag-reply, but I didn't give up. Bumagsak ang tingin ko sa mensahe niya. Send me the address of your place. Doon tayo mag-usap, Darius. Ramdam ko ang galit sa kanyang mensahe, at kung sasampalin niya ako buong gabi ay tatanggapin ko. I deserve it, I know. Kahit ang galit niya, tatanggapin ko. Kausapin niya lang ako at harapin. Tinipo ko ang address ng residence tower, wala na akong pakialam, I'm gonna do it, I'm gonna make her mine, everyone and everything. I was happy when she married me. Ginusto ko iyon. Ginusto ko ang nangyari sa amin. Ginusto ko ang ginawa ni Monica, at ang ginawa ko. I wanted it and I will repeat it in every lifetime. She didn't freak me at all. Paano niya ako mapipikot kung hulog na ako sa kanya? Gusto ko ng maayos na kasal, but since she didn't want nakontento na ako sa gusto niya. She was mad, I was ecstatic. That was more or less 5 or 6 years ago. Ngayon, akin na si Monica. The trickang game is done. There is already no way out of this. Babel Darius, iho. Darius. Come, wake up. Senyorito. Napabangon ako. Did I pass out? Nasa loob kami ng kwarto, kung nasaan si Monica. Napahilot ako sa sentido ko. Oh, my, he's cute. Kamukha natin ang apo natin. Si Mama. Did I pass out? Can I carry him now? Tanong ni Mama, na inilingan ni Papa ni Panguso naman ito. Tuldok. Guwapong bata, Senyorita. Si Alda. Kay gandang lalaki nito kapag lumaki. Siguradong marami-rami itong paiyakan, sabi ni Victoria at Nelang iling my son is out. Nagtama ang paningin namin ni Monica. She was smiling, kagat ang labi, at kumikinang ang mga mata, habang pinagmamasdan sina Mama, na nag-uunahan. Nandito ako sa buong labor niya, at ng mga anak. At kung kailan lumabas na ang anak namin, saka pa ako nakatulog. Hanggang ngayon na ilang oras na yata ang lumipas. Kung makatulog naman si Darius, ay parang siya ang nanganak, abay talagang Mama glared at me. Lumipat ang tingin sa akin ni Monica. Ngumiti siya. Hayaan mo na, Mama. Nakuha ko yata ang lahat ng energy niya, noong napiga ko ang kamay at braso niya. Umani yon ng tawanan. Hindi ko mapigilan na mapatitig kay Monica, is it normal for her to be that pretty after giving birth? After she just pushed my son out. Darius, ano ba? Are you gonna lie down there forever? Tanong ni Mama. Nagsitabi na rin sila, at binigyan na ako ng lugar. I'm here, Mama. Noong una kong binuhat ang anak namin ni Monica, it was another feeling, isang bagay na alam kong hindi matutumbasan ng kahit ano. The whole room fell quiet, nang inabot sa mga bisig ko, ang anak namin ni Monica, my eyes sparkled, when I looked at my son. Hindi maiwasan na mapuna, kung ano ang mga posibleng nakuha niya kay Monica, o sa akin. He was too small in my arms. But he would be big enough in Monica. He looks like you, son. Nahihinuha ko, na maraming paiiyakin ang apo ko. At hula ko, ay doble pa kaysa papa niya, natatawang sabi ni Papa, at tinapik ang balikat ko. Of course, Monica is a beauty. Sambit ni Mama, na lumapit kay Monica at niyakap ito. I couldn't help but smile. Ngayon lang ako humawak ng sanggol, bumuhat ng ganito sa mga braso ko. I'm used to holding guns and dangerous things, and now I'm holding my own son. Balot na balot ito. Gumalaw ang maliit na mga kamay. This is what it feels to be a father, Yuzel ko. Tumango si Papa. He looked proud. Fatherhood looks good on you. I'm proud of you, son. You never failed the escuderos, and he smirked. I smirked, too. Hey, little one, hinaplos ko ang kamay nito. Tumingin ako kay Monica. She smiled again, with tears on her eyes. Lumapit ako sa kanya, dala pa rin ang anak namin. Si Papa naman ay kinuha na si Mama. Okay, ladies, let's give them privacy, shall we? Sabi ni Papa, at pinalabas na ang lahat. I smirked. I won't forget to thank him later. Are you alright? You need anything?
Tanong ko kay Monica, nang maupo sa tabi niya. Yamakap siya agad sa akin. A tear fell down her cheek. I'm okay, I'm just happy, Darius. Ako rin, Monica. You never fail to make me the happiest, baby. Ngumiti siya. Kuminang ang mga mata, dahil na rin sa luha. Her soft lips hindi ako mapapagod na halikan. Her innocent eyes, I'll never stop drowning. Her luscious eyelashes, o bawat parte ng mukha niya, hindi ako mag-asawa na magandahan. Tuldok. I'm a father now. Tumango si Monica. Yes, your daddy Darius from now on, at hindi mo mamamalin, Don Darius na sa mga susunod pa. Sa halip na mangamba roon, I felt fulfilled. You're my whole life. Tuldok. I whispered, staring at her. I'm not gonna tell you to come back to me anymore. Dahil hindi ka na mawawala sa akin. Sa akin ka, Monica. Hindi na lang kasal ang hawak ko ngayon. You can no longer pull another trick on me. Tuldok. Tumawa si Monica, at bahagyang hinampas ang balikat ko. My son made a slight sound when his mother tried to hurt me. See, may kakampi na ako ngayon. Hindi ko mapigil ang mapang-isi. Oh, dear, she whispered. Inabot ko ang labi niya, at pinatakan ng halik. Tinugon niya iyon. Thank you for not giving up on me. You're my life, Monica. Hindi ako mapapagod sa iyo kailanman. Ngumiti si Monica. I love you, Darius. Thank you. Niyakap niya ako. At kapag kasama ko siya, doon ko lang nararamdaman na kumpleto ako. Without Monica, I am empty. I love you, baby, forever. I'll never get tired of this. Of you. At pangako, Monica, I will protect and love you for all time. Wala na silang mahihiling pang mag-asawa, maligaya silang nagsama, at ipinaramdam ang pagmamahal, para sa isa't isa, at laling tumibay ang pagmamahalan nila, nang dumating ang angel sa buhay nila, ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos, ang huling kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po.